Hello mga kapatid, kumusta po? Pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari nawa sa puso at damdamin natin. Happy Easter, octave of Easter season mga kapatid. So, Martes ngayon at meron tayong clarificatory hearing para sa vote buying natin. So, 5 na po yung nabilanggo na leader. Bakit leader, Father, hindi direct sa politiko? Ang una natin kinasuhan, direct talaga sa politika. Pero, ang fiscal, sabi niya, hindi pwede dahil wala tayong personal knowledge. So, saan tayo may personal knowledge? Sa political leader. So, 5 na po yung nabilanggo at patuloy pa yung kaso natin. So, meron silang temporary release because nakabill po sila. So, kung tayo magkaisa mga kapatid, so wala nang maging political leader sa mga lugar natin. Kung tayo ay makilahok actively para sa pagbabago sa ating bayan, kahit ordinaryo lang po tayo, kapag titindig tayo, sama-sama po. Wala na pong mga politiko. So, ito yung pangarap natin na wala ng politiko na dependent sa pera po. So, ngayon, alam nyo, dapat magpahinga sana ako ngayon. Pero, dahil sa pag-ibig natin sa Diyos at sa bayan natin, magsasakripisyo po tayo, pupunta po tayo sa Hall of Justice ngayon, alas 2, yung clarificatory hearing natin. Titindigan natin ito para sa kinabukasan sa ating bayan po. Hindi po tayo nagagalit. No? Pinatupad lang natin yung moral principle and legal way. Dahil kapag nandyan sa batas na yan, illegal yan . Pero yung mga politiko ay deliberately violating that law. Sila naman ang nagpatupad dyan, mga congressman naman nagpatupad dyan, di ba? So, pinupost ko po yan para ma-encourage po kayo. No, hindi po ako nag-enforce sa mga strategy natin, hinihikayat ko lang kayo. Sana sa pamagitan nito, mamulat. Sabihin nila na, bakit 5 lang? 5 lang yung witness natin. 4 lang yung witness natin na tumayo. Karamihan sa mga tao ay duwag. Malakas pa naman kumanta ng Bayang Magiliw. Nang mamatay ng dahil sa'yo, bot-bot. Hindi nga tatayo sa katwiran at sa katarungan, mga kapatid. So itong ginagawa ko ay para maging inspirasyon sa lahat na hindi tayo dapat matatakot. Para sa katwiran, kung nandito tayo sa katwiran, yung mga taong tiwali ang dapat matatakot. Hindi yung mga tao na tumindig sa katotohanan, mga kapatid. So, ngayon, alas 2 po, excited po ako. So possibly, magpahinga ako ngayon. Relax na ako sa araw na ito, pero hindi po. Sinisikap ko po na magsakripisyo, alang-alang sa kinabukasan sa ating bayan po. Awang-awa na po ako sa nangyayari sa ating bansa po. No, meron ngang niluklok natin sa pwesto pero hindi naman tumayo para sa atin. Tumayo lang para sa sarili nila, para sa family dynasty nila. Parehong apelido, mga kapatid. Hindi naaalis sa poder. No, maawa na po kayo. Binawagan din natin ito sa mga politiko. Maawa na po kayo sa bansa natin. Huwag nyo na gamitin para sa ikabubuti ng sarili natin. Purya lang sa mga matuwid na mga politiko. No, ilan lang po yan. Kalimitan ay nalamon na sa korap na sistema. Ang prueba natin, 19 trillion na po ang utang natin sa buong Pilipinas po. No, ngayon, uutang na naman. No, naawa na po tayo. Dapat kikilos tayo magkaisa. At yan po yung panawagan natin bakit tumayo ako for legal action. Not for revenge, not for hatred, but for love of God and
Mercy. Si Abing Lagares sa mukas but Dre. Alright, Eugene Fondo. So, pupunta tayo ngayon sa Hall of Justice, mga kapatid. At titindig para sa laban natin, para sa kinabukasan sa ating bayan po. Hindi po tayo galit. Hindi po tayo puno ng puot. Kundi puno tayo ng pag-ibig at pag-asa para sa kinabukasan ng bayan. So ito po ito po yung gusto ko na challenge ko sa inyo, taga Bohol. Lalo-lalo na dito sa Diocese of Tagbilaran, ito yung panawagan ko. Lahat ng pera na binibigay nila, tanggapin ninyo. Dahil yung vote buying ay hindi po maging consummated kapag hindi nyo tatanggapin. No? Sa mga politiko, mga kapitan, mga kagawad na nakinig sa atin, wag na kayong, lalo-lalo na dito sa Diocese of Tagbilaran. Dahil kapag may titindig na ordinaryong tao na gusto na niyang mababago yung political system and election processing, gusto nang gusto nang pagbabago, titindig tayo ng legal action, mga kapatid. Okay, matakot. Karapatan natin yan. Kapag hindi tayo tatayo ngayon, kailan? No? Huwag nating sayangin ang mga oras natin. Huwag nating sayangin ang mga opportunity natin. Diba? Minsan lang yung eleksyon. Pero halos buwan-buwan, araw-araw, linggo-linggo, yung mga project natin substandard na po. 10% sa mga politiko, another 10% sa mga supplier. Ay, yung mga supplier din, mga politiko din. Yung mga contractor, mga politiko din. So, ilan na lang yung naidapat natin para sa ating mga project. Wala na po. Yan po So, nagkatikais lang tayo dahil patuloy pa. Meron pa tayong mga legal remedy po sa sunod na mga araw. Mabigla po sila. Okay? Meron pa tayo. Hindi po tayo titigil po hanggat hindi sila titigil sa kasamaan. Okay? So, Lisa Tabalina. No, yan po, kapag hindi po tayo magsasalita sa mga injustices sa lipunan natin, ano mangyari sa mga future generation? Wala silang mapapala, mga kapatid. Dapat titindig tayo. Hindi sa dahilan sa puno ng puot. Sabi ni Pope Felix III, not to oppose error is to approve it. So kaya nga, nagpatuloy itong mga kurakot ng mga politiko. Hindi na satisfy, mga kapatid. And not to defend the truth is to suppress it. Pope Felix III, dapat titindigan natin kung ano yung tama. He who passively accepts evil is as much involved in it as he who helps to perpetrate it. So, kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan? Diba? So, kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan? Diba? Yung flood control, wala naman tayong personal knowledge yun Dahil systematic yung kanilang systematic yung corruption Galing sa taas hanggang sa baba. Sila lang yung nakakaalam. Yung mga close nila. So yan po. So, kaya nga, titindig tayo, mga kapatid.
At huwag kayong matakot po, kasama natin ang Diyos. No? Kini bang mga laing reliyon kung namatay ni langit si Maxima Makuatuting. No? So, ang Diyos lang ang maghukom, kapatid, hindi po ako. No? Sa mga hindi nakakaalam sa katotohanan, mailigtas po sila. Sabi ni Kristo sa banal na kasulatan, Father, forgive them because they don't know what they are doing. So sa mga walang alam, ng Katoliko ang tunay, walang mali siya yun. Mailigtas yun. Pero kung alam mo na, ang Katoliko ang tunay, inaatake mo pa, delikado ka dyan. No? Delikado ka kapag hindi magsisisi. Preach the truth as if you had a million voices. It is silence that kills the world. Saint Catherine of Siena. So wala tayong ginagawa eh. So silent mode na ang flood control. Maraming matatamaan, kapatid eh. Selective justice lang po ang nangyari sa Pilipinas natin. So kung magkaisa yung mga tao, tayong naghalal sa kanila, titindig tayo sa nararapat. So simula lang tayo dito sa vote buying, mga kapatid. Sabi ni ni Saint Albert the Great, in matters of truth and justice, there is no difference between large or small problems and small problems. For issues concerning treatment of people are all the same. We must obey God rather than men. Acts of the Apostle chapter 5 verse 29. The only thing necessary for triumph of evil is for good men to do nothing. So nangyari, mga kapatid, ang dami na nila. Trillion of pesos na po ang nawala sa bulsa ng Pilipinas. Nandun lang sa mga maleta na mga kurakot ng mga politiko, mga kapatid. Grabe, no? Hindi na nahiya. Lagi pang nagsamba, lagi pang nag-donate sa. Okay lang yung donation niya ay galing sa sarili niyang salary. No, kailangan magkaisa na po tayo. Hindi po tayo makipag-away. Magsasalita lang tayo sa katotohanan. Dahil pera po natin yan. Pera po ng sambayanan. Di ba ngayon? May excise tax pa. Yung gasoline, hindi pa nila pinaltasan. Gusto nila eh. Grabe, no? Hanggang sa ngayon, hindi pa. May 10 pesos pa additional price sa petroleum. Sa mga gas natin, gasoline, diesel natin. No? Grabe na yung pagdudusa ng mga Pilipino. So, dapat magkaisa po tayo. Lalo na, magsimula lang tayo. Nagsimula po ako sa Valencia. So, ngayon, ay panawagan po. Buong Diocese of Tagbilaran yung panawagan ko po. Ito po tatanggapin nyo yung pera. After tatanggapin nyo yung pera, mga kapatid, isubmit mo sa atin at i-guide ka namin. Tutulungan ka namin. Huwag kang mag-alala, may legal advisor tayo. At alam nyo, sa pagdating sa korte, doon ako na-amaze eh. Doon ako na-amaze. Bakit? Hindi na kailangan kuha pa tayo ng abogado. Yung fiscal na ang tatayo bilang sa mga tao sa Pilipinas. People of the Philippines. Republic of the Philippines against the political leader. So kung magkaisa tayo, sino na yung maging leader? Sino nang gusto maging leader? Dahil yung mga leader, yun po yung direct contact ng mga politiko sa mga ordinaryong tao. Kung magkaisa tayo, mga kapatid, no? Kung magkaisa tayo, mababago po yung bansa natin. Hindi lang tayo makipag-away. Hindi din ako napupuno ng pot, kundi pag-ibig po yung nakapuno sa puso ko. So yun lang po muna ha. Nag-update lang ako sa ito po ay 2 po, additional po ito dahil may 5 na po. So this April, May, meron tayong nandun na sa korte po, nandun na po sa korte po ito. Nadakip na po itong 5. Itong pangalawa ay isusunod na natin. Sa mga nagtanong, bakit 7 lang, Father? Kailangan natin ng witness eh.
Kailangan natin ng ebidensya. Kailangan natin merong tatayo. Hindi lang puro batbat. Puro salita. Ito sa atin ay tinatayuan talaga natin yung katotohanan. Mga close natin itong mga taong ito ha. Wala tayong pinipili po. Hindi po ito selective justice. For the common good po ito. So fight Maria, that accept thee with a humble heart po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour for death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Saint Gregory the Great, power is given to be used for the good of others. Totoo yan, email, no? Not for selfish gain. Email, Imperial. Kumusta daw? Sakto jud kayo, Father. Dili na sila makalihok ug walay mga leader. Totoo yan. So yung mga gaway nila, puputulin na natin. Sa pamagitan ng pag-unite sa mga tao. At ginagawa natin ito. Not for revenge, not for anger, but for love of God, for the mercy of our country. Naawa na po ako sa bansa natin. Hindi ba kayo naaawa, mga kapatid? So, yan lang po muna. So, fight Maria, tatak safety with a humble heart. Huwag na kayong matakot. Muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Happy Easter, mga kapatid. God bless.